6, 7? 6. 7 pero pang 6 kasi wala yung isa niya. Bali pang 7 siya. Okay, we will continue our biblical counseling. What is it? Actually, when I was reviewing this, malaki yung difference dun sa ano. So, medyo nalito lang ako kung paano siya gagawin. Anyways, Doctrine of Spiritual Growth. Ito yung ating pag-aaralan ngayon, which is progressive sanctification. Naaralan natin siguro doon sa doctrine class natin, what is sanctification before, at medyo bibigyan natin ito ng toon in terms of biblical counseling. So siguro if we're going back lamang sa ating pag-aaral, natignan na natin yung definition, nakita na natin yung importance ng Word ni God, na when we do biblical counseling, it should always be based sa salita ng Panginoon. Kaya nga biblical counseling siya. So yun yung dapat na makita natin as foundation. Meron dapat tayong pag-unawa sa salita ng Panginoon, at the same time as we grow in the Word of God, yun din yung maipapayo din natin sa ating mga kapatiran para tayo ay makatulong para sa kanilang paglago at sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. As we start, alam nyo ba, kapag nakakakita kayo ng baby, anong nakikita nyo sa mga baby? Cute, di ba? So, kapag matanda, hindi na cute. Parang kunyari, titignan mo si RD, si RD. Cute. Cute ka ba, RD? Oo daw. Si Adely. Ay, hindi yan cute. Palagi kong kinokontra niyan eh. Pag nagtuturo ako, nagno-no. Okay, so do you think babies are cute? Parang hindi ano? Naalala ko nung pinanganak si James, especially doon sa mga parents, no? Actually, nung pinanganak yung baby, yung pagkalabas nila, hindi sila talaga cute. Nakita nyo na yon? Kasi ako from nung nilabas si James at Chan, pwede nyo puntahan yung Facebook page ko. Di ko alam kung nandun pa yung video ni James na habang hinihila siya palabas sa Chan. Ayun, yak! Di ba? Parang kasama ako noon, dinala siya sa nursery, nandun din ako sa loob ng nursery. Di ko alam kung bakit ako pinayagan dahil doktor yata si Del. At kaibigan niya yung, tsaka hospital din niya yon sa Cardinal. During that time, kaya siguro nabigyan ako ng leeway to do that. So may mga pictures si James na hindi ko na tinignan ulit. Kasi nung baby siya. Okay? Siguro nung konting lumalaki na, syempre nagiging cute-cute na yung mga babies, kahit na parang ito, parang ano, no, parang prunes. Okay. So, syempre kapag lumalaki na, nagiging cute na yung baby, di ba? In some ways, after, smile siya, oh, baby, cute ba, cute? Hindi na naman. Dead ma siya. Siyempre, kapag ang bata, cute pagka maliit pa. Okay? Pagka lumalaki, sabi nyo nga kanina, hindi na, di ba? Parang kunyari, si Brother Jimboy, titignan nyo siya ngayon. Cute pa rin. Ito PowerPoint po ito niya. Di ba kapag baby, tapos nag-mature lang siya, tapos hindi lumaki, cute pa ba yon? Parang hawig natin, yung itsura niya. In a lot of sense, kung ating makikita, even in the perspective of a Christian, okay lang, kunyari daw, bago kang Christian, pero kunyari daw, 20 years ka ng Christian, tapos baby Christian ka pa rin, nakakatuwa ba yon? Alam mo yun, parang wala ka man lang grow. At hindi dapat ganon ang isang Christian. Siyempre, as you grow older, as you mature, as you continue to attend church, to be in fellowship with the church, as you continue to learn the Word of God, hindi na po nakakatuwa na ikaw ay, alam mo yon, for so many years, para kang hindi lumago. Tama ba? Parang, kunyari daw, 15 years ka ng Christian, tapos ganun pa rin ikaw, gali mo, walang pagbabago. Pero Christian ka, actually, it's not cute anymore, o hindi na nakakatuwa, because through the years, you should have at least have grown. Tayo, dapat lumalago. Okay? Siyempre,
ano naman tayo, may leeway tayo in terms of that. At the same time, dapat maging patient din naman tayo at understanding tayo sa ating mga kapatiran sa church. Pero you have to see the importance of sanctification. At mahalaga na makita po natin yun. Gusto nyo ba na parang nag-start ka, kunyari daw, youth. Parang gawin natin example si Lennox. Si Lennox, magandang example to eh. Nag-start si Lennox dito, alam mo yun, parang palaboy. Yung itsura. Di ba? Parang batang-bata. Tapos tumanda na siya, naging 70 years old. Tapos ganun pa rin siya. Yan parang walang kinagrow. Ilang taong ka nag-start Lennox dito? 12? 12 years old, ano? Tapos 70, ilang years yon? 58 years. For 58 years, wala siyang ikinalago. Pero Christian siya. Alam niya by grace, alam niya na na it is only the work of Jesus Christ. Alam niya na importante ang repentance, tapos hindi lumago. Hindi nakakatuwa. Kasi nakakalungkot actually yung ganong klaseng sitwasyon. And in our church, hindi po yun yung dapat direction natin. You are here in the church for you to grow. Yung po yung dapat na meron tayo. Dapat po lahat tayo ay lumalago sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga may panawagan in Scripture, si Apostle Peter in 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So grow in grace. So every year, at least every time na tayo ay nag-aaral, nagbabasa, nakikinig, natututo sa salita ng Panginoong Diyos, tayo ay dapat na lumalago sa kanyang salita. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, basahin ko lamang, hindi po kasi kasama ito sa PowerPoint, ayoko din palitan yung PowerPoint para nakalinya pa rin tayo sa kanila. Hebrews 5:12 to 14, for though by this time you ought to be teachers. Sipin mo, kung kunyari daw, 20 years ka na, hindi mo pa rin nagagabayan yung family mo, hindi ka nagiging blessing in terms of teaching the younger generation of our church. Nakakalungkot po yun. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again. Alam mo yun, yung parang youth ka noon, 20 years ka na, dapat hindi ka na youth, tapos tinuturuan ka pa rin ng pang-youth. Alam mo yun? Nakukuha niyo, napipicture niyo po yung idea na yun. You need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Dito makikita natin, dapat naging teacher ka na, hindi ka na dapat pa binabalikan with the basic things of Christianity. And then at the same time, ano daw yung solid food? Solid food is for the mature. Bakit kailangan natin ng solid food at nasasanay tayo ng solid food? Dahil palagi natin kinakain ng solid food, na-accustom ngayon yung body natin with that kind of food, kaya tayo lalong nag-grow. Kaya nga dito sinabi, ng writer ng Hebrews, for those who have powers of discernment trained by constant practice. So, ibig sabihin, when you hear the Word of God, you apply it. Hindi nag-grow ang isang Christian kapag paano yun? Hindi siya nag-grow dahil naririnig niya yung Word, tapos hindi niya ina-apply. Di ba sabi nga, practice makes perfect. The more you apply it, the more you practice kung ano yung bagay, mas nasasanay mo na ganun yung iyong pamumuhay. Ang problem kasi sa atin, because we are Christians, na saved by grace, and bago tayo maging Christian, ano tayo? Sinners. We have been accustomed ng sinful way of life. Ngayon, when we became a Christian, nung naging Christian tayo, natutunan na natin, nasa atin na yung banal na Espiritu, na siyang mag-i-empower sa atin na ma-apply ang Word ni God, kung nagsasubmit tayo palagi doon, palagi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon, ano yung nababago sa atin? Yung ating pamumuhay na dating hindi tama, na itatama na dahil meron na tayong bagong ina-apply sa atin na ayon sa salita ng Panginoon. And the more you apply it, the more ka magkakaroon ng
change. Nakukuha nyo? So, ibig sabihin, pagka ang isang Christian hindi lumalago, ano yung problema? Hindi niya ina-apply yung word. Kaya siya ngayon pabalik-balik doon sa kanyang na-accustom na sinful way of life dahil hindi niya ina-apply yung katotohanan ng salita ng Panginoon. So mahalaga na makita natin yun. Kaya nga, di ba sabi ko nga sa inyo, kung daily we will read the Bible and then daily meron kang isang application na makukuha sa scripture, sabi mo may na-miss ka. Ilang araw sa isang taon? 365. Sabi mo may 65 ka na na-miss sa isang taon. May 300 days ka. 300 applications. Dami na yan, di ba? Per year. Tapos kung 70 years ka, naging Christian ka for 50 years, 300 times 50, Nox. Dali. Ha? 15,000. Di ba, alam mo, meron kang application na makukuha for 50 years ng 15,000 applications kung i-apply mo lang yun araw-araw. Ganun lang yan eh. Di ba? Kaya nga, di ba, nagbibigay ako sa inyo ng devotional, at least minsan na-skip ko yung iba, kaya minsan dalawa. Pero may application palagi, di ba? Meron tayo natututunan kahit konti. I-apply nyo lang yon, mababago yung buhay mo. Kasi everyday, meron kang truth na natututunan. So, importante na makita natin na tayo bilang Christian, tayo ay dapat na lumalago. So, what is sanctification? Okay? Sabi nga ni Wayne Grudem, sa kanyang systematic theology, sanctification is a progressive work of God. Kahit di na kayo mag-notes, ipapadala ko ito lahat sa, di ba, na-send ko na? Sino yung nakakuha ng copy noon? Lahat naman kayo nakuha nyo? So, ibig sabihin, yung buong notes ko nandito, so you can listen na lang para hindi kayo mahirapan. Pero kung gusto niyo mag-picture, dahil sabi yung kasama lang ako, So kung gusto niyo mag-picture, wala lang po problema. But I'll be sending this later on. Wayne Grudem, sabi niya, sanctification is a progressive work of God. Sino daw yung may work? Okay, so it is a progressive work of God and believers. Okay, tayo din bahagi doon kasi kailangan natin i-apply yung truth. That makes us more and more free from sin. So doon natin makikita ngayon yung purpose noon para tayo ay ma-free, mapalaya doon sa pagiging enslaved natin sa sin and like Christ in our actual lives. So yung pinakatuon ng sanctification, ma-free tayo from the slavery of sin so that we may grow in Christ likeness. Yun yung direction. Gusto niyo ba yon? Yun actually yung desire ng isang Christian. Hindi ba kayo nag-asawa magkasala? Pagod na, di ba parang nakakalungkot na, Lord, sana hindi na. Then you are to see the importance of sanctification. Kasi bahagi po ito ng ating panawagan sa Panginoon. So sabi nga actually sa OIC, to sanctify means to be set apart. Mahiwalay. Parang kunyari, sanctified lahat ng mga gamit doon sa loob ng tabernacle. It was set apart for the use for God's work. Okay? Kung ano man yung kanilang ginagawa o gamit doon sa tabernacle. Sabi nga, for God's holy purposes. So ito yung word na dapat nating makita, to be set apart. Hiwalay tayo sa mundo, hiwalay na dapat tayo sa kasalanan, dahil ginagamit na tayo ngayon ng ating Panginoong Diyos for holy purposes. So yung buhay ko, hindi na siya katulad ng dati, kundi set apart na ako. Ito yung dating Jairus, okay, ito yung dating Jairus, set apart na ako dyan. Dahil ginagamit na ako ngayon ng Panginoon, hindi na para doon sa sarili kong kagustuhan, pero doon sa plano ng Panginoon para sa akin. Ganon din kayong lahat ng mga Kristiyano, tayong lahat ng mga Kristiyano. Hiniwalay na tayo ng ating Panginoon sa mundo upang tayo ay maging kagamit-gamit para sa Kanya. Numbers 8, verse 14, sabi nga, thus you shall separate the Levites from among the people of Israel, and the Levites shall be mine. In Tagalog, actually, parang kung tayo, Christian, parang tayo Levites eh. We are chosen by God, set apart, dahil tayo ay sa Diyos na. Di ba ang gandang privilege yun, makita natin, matutunan natin sa Kanyang salita,
na tayo ay hindi na pag-aari lahat natin yung ating mga sarili, kundi ang Kristiyano, tayo, kung ikaw ay Christian, tayo ay pag-aari na ng Panginoon. Leviticus chapter 20 verse 7, sabi nga, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God, is holy. Okay? Dahil siya ay Diyos, siya ay banal, tayo dapat din ay maging katulad niya. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Huwag ka na daw maging katulad pa na sumusunod dun sa dati mong kagustuhan. Okay? Yung passions mo, ano bang passion dati ng isang unbeliever? Sino pwedeng magbigay ng example? Ano yung passion ng isang unbeliever? Yumaman. Okay? Okay, parang gustong-gusto niyo yung marites, ha? Pero marites pa rin hanggang ngayon. Ano pa? Maliban sa, chismosa. Ano yung mga passion niyo? Kwentuhan ng kapitbahay. Tamad! Oh, yan, tamad. Inggitero. Ano yung passion mo? Mainggit ka sa bawat araw. Anong pangit ng passion na yun, ano? Di, wala ba kayong kilalang ganon? Di ba? Yung parang lahat na lang kinaiinggitan niya. Ako nung high school, ganon eh. Kapag yung isang ka-classmate ko, kung ano yung meron isang bago, inggit siya. Yung titignan niya kagad kung yung damit mo ay original o galing Divisoria. At alam pa niya kung talagang alam mo yung passionate sila in doing sins. Okay? Do not be conformed to the passions of your former. Hindi ka na dapat ganon. Kung ano yung makasalanan mong pamumuhay, hindi ka na dapat ganon because we are already set apart. Sabi nga, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, meaning you are to be set apart. Yung conduct mo, hindi na katulad ng conduct ng mundo. Set apart ka na, hiniwalay ka na sa mundo, hiniwalay ka na sa pananaw ng mundo, hiniwalay ka na sa pamumuhay ng mundo. Since it is written, dahil nga nakasulat ito in the Old Testament, na kinukote ni Apostle Peter, you shall be holy for I am holy. Okay? So mahalaga na makita natin, importante ang sanctification, importante na maunawaan natin ang definition ng sanctification, na tayo ay dapat na namumuhay sa kalooban at nais ng Diyos na disenyo niya para sa kanyang mga pinili sa kaligtasan. Okay? So, ang ganda, no? Nakatulog si Adali. So, walang kokontra sa akin ngayon. So, naheli siya ng aking boses. Okay, next. Medyo mabilis tayo. What are the chronological stages of sanctification? Ano ba yung chronological stages ng sanctification? Okay? Unang-una is justification. Ano ba ang justification? Sabi nga dito sa OIC, positional sanctification or salvation. Sabi ni Wayne Grudem regarding justification, justification is an instantaneous legal act of God in which He, number one, thinks of our sins as forgiven, and Christ's righteousness as belonging to us. Ito yung inaral natin kanina, di ba? Na yung righteousness ni Christ nasa atin na. So, pagka sinabing justification, ang pananaw ng Diyos sa atin, tayo ay napatawad na at yung righteousness ng ating Panginoon nasa atin na. Pangalawa, sabi dito ni Wayne Grudem, declares us to be righteous in His sight. So, ibig sabihin, hindi lamang natanggap mo yung righteousness ni Jesus Christ. Ikaw mismo, in the eyes of God, if you have come to faith by grace, okay, you are already righteous in the sight of God. So, justification means being declared righteous in Christ Jesus. Kaya mahalaga na makita natin yung pag-unawa na tayo before God positionally. Positionally, yung katayuan natin, tayo ay already justified. Righteous na ako. Okay? Ito yung justification. Naging malinis na ako, naging sa harapan, mata ng aking Panginoong Diyos, dahil kay Kristo Jesus, ako ay righteous na. Okay? Sabi nga din dito sa OIC, freedom from the penalty of sin. Okay? So tayo ay napalaya na
doon sa kabayaran ng kasalanan, which is death. So, ibig sabihin, kung ikaw ay justified, ikaw ay righteous na, hindi ka na pwedeng i-condemn. Kaya nga, sabi sa Romans chapter 8, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay, so mahalaga na makita natin ito. Freedom from the penalty of sin. Kaya nga dito sabi is, He who began a good work in you, in Philippians chapter 1 verse 6, will continue. Basahin ko lamang po yung Romans 5:1-2. Therefore, since we have been justified by, not by works by faith. Yun sa Romans chapter 5. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Romans 5:9, sabi dito, since therefore we have now been justified by His blood. So, na-justify tayo by faith, we are justified by His blood, dahil pinagbayaran na ni Kristo Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So, na-save na tayo sa galit ng Panginoon. Ito yung nabanggit ko kanina, Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And lastly, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, and such were some of you, but you were washed, nalinis ka na daw, napatawad ka na, you were sanctified, you are made holy, you were justified in the name of Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of our God. So yung una na stage of sanctification is justification. Next, after justification is sanctification o yung tinatawag na progressive sanctification. Aralin natin mamaya kung bakit tayo progressive. Okay? Personal spiritual growth. Okay, yun yung dapat na matandaan natin dun sa understanding natin regarding progressive sanctification. Hindi po kasama to dito pero nasa notes ko which I will be giving to you. Sabi nga ni Wayne Grudem, nabanggit ko na nga kayo na ito, ulitin ko lamang. Sanctification is a progressive work of God and believers that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. So, on justification, ating makikita, positionally, we are holy. In sanctification, we are practically being made holy. Hindi naman kasi, holy na ba kayo? Practically? Practically, hindi pa. Yung life. Positionally, yung katayuan before the eyes of God, kung ikaw ay Christian na, ikaw ay righteous. Pero because we still live in the sinful world, and because sin is still here on earth, tayo ay kailangan pa rin na ma-sanctify. Practically, ang ating Panginoong Diyos, patuloy pa rin siyang kikilos sa atin para tayo ay maging banal. So, growth is always a process. Though, before the eyes of God, malinis na ako. Positionally. Pero in truth, nakikita natin, ang ating pamumuhay na tayo ay hindi pa rin holy or righteous. Dahil, di ba, siyempre, pinaprocess pa eh. Meron nga iba sa inyo siguro ngayon. Ayaw na makinig sa akin. Di ba? O kaya, may maaring iba sa inyo, nag-iisip ng masama. Hindi ako binibigyan ng katabi ko ng pagkain. Ang damot niya. Di ba? Pwedeng ganun eh. Biglang nagbitawan ng pagkain sa likod, oh. Oo, dami ng pagkain sa likod eh. Naiinggit nga ngayon na dito. Kita nyo, naiinggit yung nasa harapan, nagkakasala na. Daming pagkain sa likod. Kita? Kita nyo yun? Yung example pa lang ngayon, we see ourselves na tayo nagkakasala pa rin. Meaning, kailangan tayo, yung growth is always a process. So, mahalaga na makita, Lord, kailangan ko pang mag-grow. Kailangan pa natin mag-grow. Kasi, obviously naman, lahat naman tayo nagkakasala, di ba? So, sabi nga, personal spiritual growth. Okay? So, yung process na ito ay dapat makita natin as freedom from the power of sin. So, unti-unti ngayon,
dapat na pagwawagian natin ang kasalanan. Dati ayaw nyo mag-attend ng church, pero nung naging Christian na kayo, ayaw nyo pa rin. Pero praise God nga, di ba? Nandito, ang dami nyo ngayon, ano? Alam nyo ba, nung nag-start ako dito, hindi kayo ma-attend. Naalala nyo yun, nung first, second, third year ko dito, wala kayong ka-interest sa salita ng Panginoon, ma-attend ko konti lang. I'm just being honest. And this is a good example, di ba, na makita natin. There is growth because you want to attend. Kasi siyempre, may tsampurado mamaya eh. Dati kahit nga may tsampurado, ayaw niya. So, kanina, ano yung nakita natin kanina? Freedom from the penalty of sin, dahil hindi na natin pagbabayaran yung ating mga kasalanan, dahil we are already justified ngayon. We are being sanctified ngayon ng ating Panginoon. Free na tayo, pinapalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Di ba ang sarap? Di ba may mga attitudes tayo? Kunyari daw, siguro nung hindi ka pa Christian before, meron ka mga vices, tinanggal na ni God yun. Di ba? Wala na naman sa inyo siguro lasinggero ngayon. O kaya, di ba, may bisyo pa, baka meron pa nagmamariwana sa inyo. Ba, nagatawanan yung mga kababaihan doon, ba nagmamariwana ba kayo? Mga dating lasanggera. Praise God, di ba? Oh. Ako din naman dati, umiinom din ako before eh. So, alam mo yan, anong tawag dun sa yung bangka ba yon? Bangkero ba yon? Ayaw, nakalimutan ko na eh. Napalaya na kasi ko dun. Hindi ko na maalala. Anyways, so being sanctified means we are being freed from the power of sin. Okay? Hindi pa tayo na free, pero pinapalaya na tayo. Okay? Dapat yung mga ugali natin na hindi maganda, na hindi nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos, unti-unti na ito na hindi natin isinasabuhay. Romans chapter 6 verse 11 to 14, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Patay na ako dapat sa kasalanan. Lord, hindi ko na dapat to ginagawa, dapat mahal ko ang aking asawa. Lord, hindi ko na dapat ginagawa to sa aking anak, kundi dapat tinitrain ko siya in righteousness. Lord, dapat ako loving kay Sister Lou para sa Christmas, malaki yung regalo ko. Mali pala yung motive, hindi pala. Dapat maging loving ako sa lahat, di ba? Hindi lang sa isang tao dito, but I should be, alam mo yun, showing compassion, giving time for everyone, para maipakita ko yung pag-ibig ng Panginoon. Moving on sa Romans 6 verse 12, sabi nga, let not sin therefore reign. Okay? Hindi siya dapat, ano yung ibig sabihin ng Tagalog ng reign? Nagahari. Hindi dapat yung sin yung nagahari sa ating, in your mortal body to make you obey its passion. Do not present, verse 13, do not present your members to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life. Dati ka nang patay, ngayon buhay ka na. And your members to God as instruments of, so ibig sabihin, yung life ko, ino-offer ko kay God as instruments for righteousness. Matuwid na pamumuhay. Pamumuhay na nakaayon dun sa kung ano yung tama sa pananaw ng Diyos, hindi sa tingin natin na tama. Magkaiba yun, ha? Kasi maraming tao, gagawin ko righteous, pero yung righteous sa pananaw niya. Hindi. Actually, yung righteousness na sinasabi dito, tama na ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Verse 14, sabi nga, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Hindi na dapat ka na, ano ba yung dominion in Tagalog? Hindi ka na dinodomina. You are not dominated by sin. Okay? You are dominated by the character of Christ. Okay? Ikaw ay dapat na namumuhay na ayon sa karakter ng ating Panginoong Hesus dahil siya yung perfect example of righteousness. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but he who has called you is holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. So, yung una, ano yung una? Naalala ninyo?
Justification. Yung pangalawa, okay? And then, pangatlo, ayan, excited na ba kayo dito? Oh, yes, di ba? Excited na ako for glory. Ano yung freedom, okay? Sabi nga dito, freedom from the presence. Wala na. Wala na yung kasalanan, wala na yung presensya ng kasalanan sa iyo kung hindi ikaw ngayon ay namumuhay na in perfect holiness with the Lord Jesus Christ. So dito makikita natin, this is the prospective or perfect sanctification. Tayo sa third, yung pangalawa, yung sa gitna, yung sanctification, yung progressive, binabago. Glorification, perfect na. Romans 8:23. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Mariredeem na tayo perfectly. Galatians 5:5, for through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Yung perfect righteous, inaantay natin ito. 1 John 3:2, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, pag bumalik ang ating Panginoon, we shall be like Him. Gusto niyo ba maging katulad ni Kristo Jesus? Hindi ka magiging God, pero perfect in righteousness. Alam mo yon, yung hindi ka na magkakasala. Kaya may kalungkutan. Kaya nga in heaven there is perfect joy kasi wala nang sin. Kaya dito sa mundo, hindi mo kailangan target maging, alam mo yun, happy because of ito yung hinahabol ng mundo. Hindi mo ma-achieve yun eh. Because perfect joy can only be found in Jesus Christ pag nakasama mo na talaga siya. And while we still live in a sinful world, talagang palaging magkakaroon ng suffering, palaging magkakaroon ng trials, palaging magkakaroon ng mga situations na mahirap para sa atin. Pero we are to be excited because when He appears, we shall be like Him because we shall see Him as He is. So ano yung tatlo na stages, chronological stages? Number 1, justification. Number 2, progressive sanctification. And number 3, okay, so at least nasan tayo ngayon? Gusto nyong i-glorify ko na kayo. So, our focus in counseling is progressive sanctification, hindi glorification, gusto mo na mag-glorify, sabi mo doon sa kakounselan mo, papatayin mo siya, no? Hindi. Ang focus natin doon sa ating tutulungan, na bibigyan ng payo, ng biblical counseling is progressive sanctification or the spiritual growth process. Kaya yun yung focus natin. Makatulong tayo sa ating kapatiran na sila ay mag-grow in righteousness, mag-grow in holiness. Hindi maging katulad mo. Okay, maging katulad ko, no? Dapat ginagaya mo ko. Parang mali yun, tignan natin salita ng Panginoon, ito yung kalooban ng Panginoon. Ano yung gusto ni God para sa atin maging kawangis ni? So yun yung focus natin. Hindi siya para, alam mo yun, maging mabuting tao, para maging maganda ang pananaw ng ibang tao sa'yo. Hindi yun. Ang focus natin, maging tama tayo sa harapan at mata ng ating Panginoong Diyos. Okay? As Christians, yun po yung ating tuon sa ating buhay. Okay. So, sabi nga din dito, beholding is becoming. 2 Corinthians chapter 3:18, parang no? Si ano lang tayo, si Garfield. Andiyan lang yun sa labas natin Okay? But we all with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, and being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. So, beholding is becoming. Mahalaga na makita natin yun. The more we look at Christ, the more we follow Christ, the more we will become like Christ. Kaya nga, tayo bilang mga Christians, di ba nga, fix your eyes on
the author and perfecter of our faith. Beholding Christ is how we become like Christ, by the Spirit. So ano yung pamumuhay ni Kristo? Sino si Kristo? Ano yung ginawa ni Kristo para sa atin? So ang tuon ng buhay natin, patuloy nating pinapaalalahanan ng ating mga sarili patungkol kay Kristo Jesus. Dahil ito naman yung tuon natin eh. 2 Corinthians 3:18, sabi nga, ulitin ko lang, with unveiled face beholding the glory of whom? The Lord, Jesus Christ. And we will then be transformed into the same image from one degree to another. So beholding Jesus is how we become like Jesus. So sa iyong buhay, nawa patuloy mo lamang na makita at tignan kung sino si Jesucristo. Ang problem kasi sino yung tinitignan natin, yun yung nagiging tayo. Tama ba? Kung ano yung focus mo sa mundo, yun ikaw. Tama ba? Kung ang focus mo sa mundo trabaho lang, mukha kang hindi na ako nagsalita nun, kayo na natin nagsalita nun. Actually, wala namang problema magtrabaho Work is a blessing from the Lord, pero hindi siya God. We are to be thankful when we work, we are to be like Christ. Yun yung trabaho. Kunyari daw, nag-work ka sa office, then show the character of Christ. You work, pero yung motive mo, yung direction mo, maipresenta si Kristo sa work mo. Di ba? Paano mo maipresenta si Kristo sa work? Papasok ka late. Tama ba? Ganun ba yun? O kaya iuwi mo yung ballpen ng office nyo. Tsaka yung mga folder. Magdadala ka ng empty, 1 gallon. Mag-iipon ka ng, libre yung tubig dito, bumibili pa ako sa... Ganun ba? Siyempre hindi. You promote Christ sa office ninyo kung paano si Kristo mabuhay. May paggalang ka sa boss mo, hindi yung pagtalikod ng boss mo. Alam mo, yun parang binubulungan mo, tapos kung ano-ano sa sinasabi mo sa boss mo. Ganun ba yung pagiging Christian? Tapos ikikwento mo pa doon sa katabi mo yung boss. Alam mo, si sir, ganyan talaga yun. Tapos, di ba sasabihin pa sa'yo ngayon ng unbeliever, di ba sabi mo Christian ka? Di ba parang nakakahiya? Beholding Jesus, dapat nakikita natin si Kristo sa ating buhay para tayo ay maging katulad ni Kristo Jesus. So ano yung character niya? Yun din yung dapat nating character sa office. Ganon din yung dapat na character natin sa ating family. Di ba? Sa ating family, paano kayo makipag-usap sa asawa ninyo? Paano kayo makipag-usap sa inyong anak? Parang hindi naman biblical yun. Parang under Bisaya. We love, but we do not worship. Na parang yung wife natin yung God. Okay? We love yung wife natin. Yung wife naman, you submit to your husband. Kasi yung walking in righteousness Siyempre, mahal natin. It doesn't mean naman na kailangan natin na parang yung asawa nating babae, siya yung boss. Hindi siya yung boss. sabi din. Kaya, parang sinusunod mo si Brother Jimboy Si Brother Jimboy, ganon, ikaw naman. So, like Christ, kailangan tayo as husband, we head the family. Okay? We are the spiritual head of the family. We are the priest of the family. Okay? We are the provider of the family. Hindi pwedeng hindi ka provider. Okay? Dahil yun po yung panawagan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Maging dapat tayo yung model of Christ na dapat na sinusunod ng ating asawa. Hindi yung, buti pa yung asawa ko, mas Christ-like kaysa sa akin. Alam mo yun? Hindi dapat ganon. Tayo mga kalalakihan, tayo yung model of the life of Christ. Sa atin sila yung parang nakatingin sa atin, okay, dapat tayo yung mas nagko-correct. Hindi pwede yung ganyan. Sweetheart,
napakasalbahe mo. Sweetheart, alam mo yun, yung parang, hindi tayo yung kakalabitin ng asawa nating babae. Ang pangit ang ugali mo. Christ-like eh. Ganun din actually dapat yung babae. Dapat pinapakita nila yung biblical characteristic naman ng isang babae na nakaayon sa salita ng Panginoon. So, ano ba yung passage? Titus 3. Titus 2. Titus 2 woman. Tapos Proverbs 31. Okay, so may description in Scripture kung ano dapat ang isang babae, biblically, at yun yung dapat na kabisado ninyo. So, next meeting, yun yung assignment ng mga babae. Dahil ako ay leader, lalaki, mag-uutos lang ako. So, babae lang may assignment. Tama ba? Oh, agree lahat ng mga kalalaki. So, dapat kabisado nyo Proverbs 31 tsaka Titus 2, ha? So, ang unang-unang mag-recite si Sister Lou. Pangalawa, si Sister Diana. Joke lamang po yan. Okay? Beholding Jesus is how we are justified and glorified. As we see Jesus Christ, we are justified because of His righteousness and because of the work of His salvation for us. And we are glorified in Christ because we will be like Jesus Christ. Okay? So, how can we picture some models of sanctification? Una, tatlong klase po ito na model of sanctification. First is the sacramentalism model. Okay? Ito yung tinatawag na legal aspect of sanctification, okay, which is justification, rejected yan. Hindi ka na-justify. Okay? Progressive aspect of sanctification is misapplied. Damaged relationship with God restored through church prescribed works. In our model, ang sacramentalism, ito yung pananaw ng Catholic. Okay? Walang justification, meron siya, sanctification, pero hindi work ni God yung sanctification dahil ikaw yung dapat na magtrabaho. Para makapunta ka sa ating Panginoon, kailangan mong gawin yung mga bagay na ito. Okay? Yun yung sacramentalism model. Okay? Hindi ko nahabaan, may mahaba akong explanation dito, pero kuha nyo na yon. Okay? Number 2 is the perfectionism model. Okay? Legal aspect of sanctification. Ito, maraming mga Christian, kahit mga evangelical Christian, mali yung understanding sa ganito. Legal aspect of sanctification, justification is accepted, may justification. Progressive aspect of sanctification, again, is misapplied. Broken relationship with God, restored first by work of grace, okay, na by grace naman tayo na justify, and then perfection may happen instantaneously and completely through second work of grace. So, naligtas ka na, justified ka na, and then kikilos ulit ngayon, may second work of grace si God, perfect ka na. Wala nang kasalanan. Dito ka sa mundo, hindi ka na nagkakasala, dahil yung kasalanan mo daw na ginagawa, pagkakamali na lang. Okay? So, maraming ganito yung pananaw na model. Okay? Na sinusunod ng ibang mga, yung para hindi ka na nagkakasala, kasi nga, justified ka na eh. Na perfect ka na. Kaya nga, kaya nga nung tinignan natin, yung sanctification kanina, justification, positionally you are already righteous. Sanctification, ano yung sanctification? We are progressively na tayo ay binabago pa rin ng ating Panginoon. Okay? We are still being sanctified. Because although positionally we are already righteous, but we still live in a sinful world, and at the same time, in truth, we are still sinning, kailangan pa rin natin na mabago. At binabago pa rin tayo ng ating Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Okay? Sa kanila, positionally, practically, righteous ka na. Okay? Kaya siya perfectionism model. Okay? Maraming mga ganito yung kanilang pananaw. Kaya ngayon sasabihin nila, hindi ka na naman nagkakasala kay God kasi napagbayaran na yan ni Jesus Christ. So yun yung tinatawag na perfectionism model.
Okay? Ang tama, the biblical model is legal aspect of sanctification accepted, in justification, progressive aspect of sanctification correctly applied, broken relationship with God, restored by grace through faith, growth happens progressively throughout buong buhay natin hanggang sa mamatay. Kaya ngayon, yung ating lakad, parang tayo to, di ba? Minsan okay ka, minsan hindi. Minsan trials, suffering, backsliding, babalik ka ulit dahil kay God ka. Tapos minsan may mga araw na okay ka. May naalala ko, may nakausap akong isang kapatiran. Naghihingi siya ng sabi niya, Brother Jay, how do you live your life? Kasi sabi niya, how can you teach when you still sin? Totoo, actually mahirap talaga yun eh. Diba? Me, in front of you, every Sunday, alam mo yun, opportunity to teach, how can you stand before all the people na alam mo na nagkakasala ka? Proper understanding of grace. Proper understanding of repentance. I can stand not because I'm perfect. Hindi porket nagtuturo ako sa inyo ngayon, perfect ako. Hindi ha. Sabi ko nga, binigay ko nga ang example, there are situations in my life as a pastor, even before I stand up dito sa pulpit, ito nag-aaway kami ni Del. Alam mo, hindi maaway na nagsasabunutan, ano? Tapos, alam mo yun, makikita nyo ako, may sampal pa ako dito, no? Meron pa ako ditong, alam mo yun, may 4 na daliri. Hindi lang umabot yung isa dahil sumablay na. Alam mo, parang, may mga misunderstanding kami ni Del, kami ni James, may misunderstanding kami ni James. Alam mo yun, yung parang ganon. Yeah, it happens, kinikwento ko sa kanya, but before I go up, I repent. I confess, I repent, I believe that I am forgiven, and I believe that I am to grow sa bagay pa na yun. Dahil progressively, lahat naman tayo, binabago pa rin ni Kristo Jesus. Pero ang bigat actually noon. Kaya nga, kaya dito na lang ako natutulog para malayo na lang ako sa kanila eh. Joke lang yun, ano? Kaya napapansin nyo, dito ako natutulog. The joke lang po yun. Pero what I mean, it is really challenging. For 13 years here, for ilang years na ako sa 4, 5, 18 years in the ministry. Napakahirap po talaga. Napakahirap po talaga. But it is by the grace of God na sinusustain ako sa mga bagay because I believe hindi ako perfect. At hindi ako magiging perfect. Wala namang pastor na perfect. Pero hindi naman ako lantarang pastor na sinful. Alam mo yun, nanakawan ko yung church. Tapos, nambababae ako. Pagka Saturday night, nandun ako sa may inuman. Hindi ako ganon. Hindi ako ganong klaseng sinner. I'm still a sinner. Diba? Pero, progressively, I know that I'm still being sanctified by the Lord. So, mahirap talaga eh. Diba? Ang hirap. Madali ba ang pagiging Christian? Hindi. Pero kagandahan, mahirap man yung Christian life natin, alam natin, sabi ko nga kanina, tinuro ko sa inyo, kasama natin sino? Si Kristo Jesus. He sympathizes with us. He understands us. And He gives us grace na ma-overcome natin yung situation. So yung biblical model, we are already justified. Tama yung application natin ng sanctification dahil patuloy pa rin tayo progressively na binabago ng Panginoon. So kayo, I encourage you na hindi kayo ma-depress sa life ninyo dahil binabago pa rin kayo ng Panginoon. Pero dapat makita ninyo, binabago ako ng Panginoon, ano yung dapat na maging response ninyo? Mag-obey, mag-submit doon sa progressive sanctification na ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay through the help of the Holy Spirit. Ang ganda nga hindi nga tayo iniwan ni God dahil kasama natin ang banal na Espiritu who will remind us of the truth of God's Word, who will help us and enable us to obey His Word. Malinaw? So 3 klase po ito, no? Ano yung una? Sacramentalism, model. Wala na sana dapat tayong ganun, yung by works.
Kasi may mga nakausap akong Christian na gano'n eh. Sa tingin mo, paano ka naligtas? Eh, syempre, by the Lord Jesus Christ. Pero may ginawa ako. Parang nakakalito, no? Teka lang, ang labo mo ah. It's all the work of Jesus Christ because salvation belongs to our God. Yung pangalawa, anong tawag doon? Perfectionism model. Okay? At yung tama is the biblical model. Okay? Malinaw? Bakit importante? Why is understanding progressive sanctification important? Tama ba ako? Okay, number 1, bakit importante ang progressive sanctification? Because we are commanded to experience personal, ano yung 2 Peter 3:18? Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So we are commanded to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. So mahalaga na makita natin yung application ng katotohanan na ito. We are commanded. So ibig sabihin, bilang Christian, ako'y kinumand ni God na mag-grow. So kung ikaw hindi nag-grow, you are sinning. Kasi dapat araw-araw pinaalalahanan mo, Lord, dapat nag-grow ako. Lord, dapat mas loving ako sa asawa ko. Lord, dapat mas ginagawa ko. Dapat hindi ako tamad ngayong araw na ito. Alam mo yon? Sino sa inyo hindi tinatamad sa isang araw? Lahat tayo tinatamad pa rin, di ba? There are situations. Minsan parang ayaw mong gawin ito, parang pagod na ako, dapat yung asawa ko naman palagi. Dami natin reklamo. Pero dapat... Ayun, paggising mo pa lang, tinatamad ka na. Sino sa inyong ganon? Lahat kayo ayaw magtaas ng kamay. Lalo na kapag maulan. Di ba? Yung pagkagising mo, umaambon, tapos malamig. Oo. Hindi pa nagigising, tulog na ulit. Okay, so we are commanded. Also, importante ang progressive sanctification dahil because personal spiritual growth is God's plan for us individually. Okay, individually plano ng Panginoon ang bawat isa sa atin lumago. Romans 8:28-29, and we know that for those who love God, all things work together for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of Pastor J. Sino? His Son, Jesus Christ. This is an individual calling. Hindi ito, hindi ito by family. Okay, si Papa na lang gagawa ng lahat yan para sa akin. Na individually, okay? Whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. So individually, we are to grow spiritually. Okay? Malinaw? Diyan sa likod, malinaw? Pang ilan na yung sinusubo nyo? Okay. Not only individually, but also for the church. Because personal spiritual growth is God's plan for the church. Kaya tayo ngayon nandito para tayo ay mag-lunch fellowship, magkwentuhan, mag-grow, eat, grow. Hindi physical, spiritual. Okay? Alam ko marami na nag-grow sa atin through the years. Kasi ito yung plano ng ating Panginoon sa ating lahat. Okay? Siguro basahin ko lamang Ephesians 4:11-16. And as He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints, so lahat, for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ,
so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Panawagan ito sa church, ha? Kasi Ephesians is about the church. From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So as a church, we are here to be equipped and to grow in Christ-likeness. Nagagawa ba natin yon? Hindi. Kumbaga, nakikita ba natin na yun yung direction ng church natin? Mahalaga yun, ha? So, i-check nyo ko. Ibig sabihin, kung ako as a pastor, hindi ko nagagampanan yun, hindi ako tamang pastor para sa inyo. Pwede nyo tawagan si Pastor Bob ngayon, Brother Bob, palitan nyo na ito. Okay lang naman, makakapagpahiga na ako. Joke lang po yun. Pero hindi, magandang check yun para sa ano. Are you looking for a good church? A good church is concerned for your spiritual growth. Okay, we are not here para lang magkaroon ng ministry, meron tayong mga gawain, meron tayong nagagawa, alam mo, para masabi natin na meron tayong activities, meron tayong mga bagay lang tayo. Hindi activities We do activities because that is the result of our growth in sanctification. Kaya tayo nag-outreach, hindi dahil para ipakita natin sa may outreach tayo, but that is a result of our love for Jesus Christ and our love for the gospel. Tama ba yon? Hindi siya parang filling up, ay, ibang church may ganitong ministry, ibang church may ganitong ginagawa, gayahin natin sila. Hindi, outflow siya ng ating growth in Jesus Christ. Malinaw yon? So, we do ministry, not because para lang may magawa tayo, we do ministry. Bakit nagpapiano tong dalawang pianista natin? Kasi sila lang yung marunong. Because they love God and they want to worship God at alam nila na in-equip sila ni God to, alam niyo, magpiano, ginagamit nila ito ngayon for the glory of God. Sana madagdagan pa, no? Pero may in-equip si God Sana tama yung heart ninyo, ha? Tama naman yan. So, naunawaan ninyo yon. Okay, importante yon para sa ating church that we are to grow as a church collectively sa sanctification. Okay, we'll go to the second part. Because of the bakit mahalaga na matutunan natin ang progressive sanctification? Because of the consequences of failing to grow. Okay? Alam niyo ba na may consequence kapag ang isang Christian ay hindi lumalago? Magiging kamukha mo yung baby kanina na mature pero baby yung katawan. Okay? Ano yung consequence na ito? Number one, you will be unable to serve effectively. Kaya hindi ka magiging kagamit-gamit sa Diyos. Diba nakakalungkot if you're not growing in sanctification? Bakit kita gagamitin for this ministry kung ikaw, ang buhay mo, hindi tama? Diba? You are to be used in the ministry because you are growing. Hindi ko sinasabing perfectly. Okay? Wala naman sa inyo na nag-serve perfect. Meron ba nag-serve ng perfect? Ano nagkaganon ka, Lennox? Siya lang daw. Yung nag-serve perfectly. Na-joke lang yun. Hindi na tuloy makatingin si Lennox. Uuwi na yan, after niyan, lalabas na yan. Wala yung nanay mo sa bahay, malulungkot ka lang. Okay? Unable to serve effectively. Kasi nga sabi doon sa Ephesians 4:12, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Not only that, sabi nga, you will be tossed about. Alam mo, pag hindi ka nag-grow spiritually, you are not growing in sanctification, madali kang madala sa mga maling pananaw, maling katuruan. Kaya madali kang ma-deceive, at ang problem dito ay mangyayari din ito sa ating mga kapatid. Hindi ka magiging magandang influence or example for them. Kasi you are being tossed to and fro Okay? Malabo yung iyong doktrina. Nabasa natin yun kanina sa Ephesians chapter 4:14. Not only that, unable to meet the needs of the others. Okay? May mga pangangailangan yung ibang mga kapatiran natin, hindi ka magiging
katulong-tulong sa kanila. Bakit kaya hindi magiging katulong-tulong sa kanila? Kapag ang isang Christian hindi nag-grow, ano yung problem niya? May libreng additional isang cup ng champurado. Yung mga kasagot. Okay, the heart is not right. Ano yung isa? Ang tinitingnan ng isang tao na hindi grow in sanctification, ang tinitingnan lang palagi ay self. Kaya hindi ka makakapag-serve ng tama. Tama ba? Kasi ang tingin mo, tama. At least hindi ka katulad ni Adeli. No! Di ba ganun yun? Kapag hindi ka nag-grow, ang tinitingnan mo lang palagi sarili mo. Ay, kanina, dumating ako, hindi man lang ako binati ng ushering. Ay, hindi nga ako hinatid sa loob para ihanap ako ng upuan. Kanina pa ako nakatayo, patapos na yung service, nakatayo pa rin ako. Pero nakukuha nyo yun, ano? Kumbaga, the more we don't grow, the more we look at ourselves. The more we look at ourselves, hindi natin makikita ngayon na kailangan natin i-apply yung inaral natin kanila to have a, genuine sympathy, genuine concern sa ibang tao. Tinitignan mo na lang palagi ay ang iyong sarili. Not only that, unable to make the most of opportunity. Ito yung isang bagay na yung parang nakakalungkot. Alam mo, Lord, kung nag-grow lang ako, mas naging kagamit-gamit ako dito. Hindi nyo ba napipil yun? Yung parang, sana Lord, nag-grow ako, sana ganito Lord, sana ganyan. Lalo na, kunyari daw, matanda ka na, hala Lord, nagamit nyo na ako. Tanda mo lang, di ka pa nagamit ng Panginoon. Nakakalungkot yun. Alam mo, 80 years old ka na, saka ka lang mag-isisi, nag-start ka sa church ng 12 years old. You will miss a lot of opportunities in the ministry na maging kagamit-gamit sa kingdom ng ating Panginoon if you will not grow. Kaya nga ako, I'm so thankful for the Lord, not because of me, but because of how the Lord moved din sa aking life, because ang daming opportunity na parang nakita ko na hindi ko na-miss. Alam mo, yung parang every opportunity na nagkakaroon, siguro dahil piniprepare din ako ni God, para maging pastor, kaya siguro bahagi na rin yun. Kasi every opportunity before na merong seminar, kahit hindi pa ako pastor, pero pang pastoral yun, binibigay ni God sa akin. I grab it, papaalam ako niyan. Nagkikwentuhan nga namin kahapon yun ni Del. Naalala ko lang kasi, important teaching sa akin ni Brother Rico Bautista. Nakilala niyo si Rico Bautista, di ba? Si Brother Rico kasi, may seminar sa Tagaytay at that time for pastors. Si Kit Essex yun, Master Seminary Professor yun. So nag-visit siya dito. Tapos ang invited, pastors and male workers of the church. Children's ministry. Kaya sabi ko, sakto, Lord, praise God, dahil nasa children's ministry na ako, pwede akong mag-join. Kahit hindi ako nagtuturo sa children, assistant lang ako. Pero I took that as an opportunity. Tapos sabi ko kay Del, dahil mag-un pa lang kami ni Del noon, mag-un pa lang kami. So, si Del, nag-uusap kami ni Del at that time, sabi ko, hindi ko kasi kaka-close si Brother Rico at that time pa, bago pa lang ako noon. Tapos sabi ni Del, sige ako magkapaalam. So, paalam si Del, tinawagan ako ni Brother Rico. Bakit hindi ikaw yung nagpapaalam sa lalaki mong tao? So parang male leadership, tinuruan kaagad ako ni Brother Rico noon. Next time, Jay, sabi niya sa akin, do not hide under Del. You talk to me. Actually, doon ko natutunan yon yung male leadership. Kasi bago pa lang akong Christian noon eh. Kumbaga, alam mo yun, ilang years pa lang akong Christian, di ko pa naintindihan yung mga ganon. Ang thinking ko pa noon dati, palakasan, dahil si Del, kaibigan niya si Rico. So baka papayagan ako ni Brother. Tatanga ako, bakit kay Rico ako nagpapaalam eh. Ewan ko bakit, hindi kay Pastor Bob. Pero pinayagan ako ni Brother Rico. So naka-join ako that time. What I mean with that is that may mga opportunities, binibigyan ka ng Panginoon, binigyan niya ako ng opportunity na maging part ng children's ministry dahil ushering lamang ako before,
Nag-apply ako for children, napasok ako sa children, naging opportunity siya sa akin to attend a pastor's training. Nakukuha niyo yun? Kasi there are a lot of ministries, a lot of work in the church you miss out na baka gagamitin niyo ng Panginoon sa'yo for your growth. And I'm so thankful na, alam mo, bago pa lang ako, naging part ako ng children's ministry, ginamit yon para matrain ako in pastoral ministry. And I'm so thankful. And I don't want you to miss any opportunities in the church. Kasi pwede kayo maging kagamit-gamit sa iba. Alam mo yung mga seminars where you can learn, tapos darating pala yung time, alam mo minsan na-equip ka sa isang seminar, tapos in time, meron tayong kapatiran dito, may problema, naaral mo yun sa seminar. Kukuha nyo na pwede kang gamitin ni God para maging blessing dun sa kapatiran natin sa church. So you do not miss any opportunities if you are growing. Kasi gagamitin tayo ng ating Panginoon for His kingdom. So if you're not growing, then you will miss a lot of opportunities na pwede kang magamit ng Panginoon sa maraming ministries pa. And I want you to experience all of those things. Okay? Mahalaga po yun. And then, syempre, you will be unqualified for spiritual leadership. Okay? Syempre, magiging bagsak ka sa qualification sa 1 Timothy chapter 3, no? 1 to 13. Alam mo, sana pwede ka maging church leader, pero hindi ka nag-grow, disqualified ka. Hindi ko na babasahin ito dahil medyo mahaba, pero yun nga, may mga biblical qualifications for a leader. And then, at the same time, di lamang yun, kailangan natin maunawaan talaga ang understanding of progressive sanctification because of the popularity of false ideas about spiritual growth. Ano yung mga naiisip nyong maling pananaw about spiritual growth? May naisip kayo? Wrong understanding of spiritual growth. Ako, lumalago na ako dahil ito yung tingin kong growth. Spiritually. Ano yan? Okay. Head knowledge. Dahil akala niya ang dami niyang alam, ay, mas marami pa akong alam diyan kay pastor eh. Mas marami pa nga akong libro nabasa diyan kaysa kay pastor eh. O kaya, mas marami kong alam kaysa sa kanya, sa kapatiran. Di ba? Eh, kahit hindi ako nag-serve dito, mas marami pa akong alam sa kanya eh. Alam mo yun, yung parang, ang akala ng marami, knowledge is spiritual growth. Importante ang knowledge, ano? Hindi ko binabaliwala yun. Importante. Hindi ako pwedeng maging pastor kung hindi ako nag-grow in terms of understanding of the Word of God. Pero hindi lang siya. Isang step lamang yun. Okay? Ano pang maling idea ng spiritual growth? Attendance. Hindi ako nag-absent. Nung pinanganak ako, dinala kaagad ako dito. Ngayon, may asawa at anak na ako, hindi ako nawala. Nung pandemic, nandyan lang ako sa gate. Habang nanonood doon sa cellphone ko. Ano pa? Maraming ministries. Dami kong ministries. Children's ministry, youth ministry, ushering ministry, finance, di ba? Technical. Lahat na lang ang ministry ng church. It doesn't mean na kapag marami kang ministry, you're growing spiritually. Maraming mga thinking na ganun. Okay, ano pa? Okay, maraming binibigay sa church. So, wag na kayong magbigay. Hindi, mali pala yun. May construction pa tayo. Minsan ganun eh. Meron ganun meron akong kilalang ganung example. Because yung taong yun ay generous, akala niya, yun na yung spiritual growth niya. Maganda actually maging generous. Actually, it's good to be generous. Dapat maging generous tayong lahat. Pero it doesn't mean na yun yung magiging basihan na natin ang ating spiritual growth. Ano nga yung parang ang tingin niya, ang ministry ko, hindi yung mga ministries na sa church. Ang ministry ko is to be generous. So nagtayo siya ng sarili niyang ministry na apart from the church. Kung hindi siya maraming ministry, may sarili ko. So, akala niya nag-grow siya. Nakakalungkot yun, meron ganong klaseng example. Another one is, syempre, positive in a positive way, kailangan natin
matutunan, maunawaan ang progressive sanctification because it gives us hope that growth is possible. Napakaganda noon. Okay, importante na maunawaan natin ang progressive sanctification dahil may hope. Kung hindi ka nag-grow ngayon, kung hindi ka nag-grow ngayon, may pag-asa na ikaw ay pwedeng mag-grow kung ikaw unang-una ay isang tunay na Christian. So, i-assure mo yung salvation mo. Kasi mamaya gustong-gusto mo mag-grow in sanctification, hindi ka naman pala, diba? Hindi ka pala Christian. So, you have to make your election sure. Am I a Christian? Pwede nyo akong kausapin doon. Pwede ko kayong kausapin, tanungin regarding that. I-interviewin ko ulit kayo. Kung kayo ay member na ng church, interviewin ko ulit kayo. Papadala ko yung mga pastoral staff dito. Joke lang. Joke lang yun. Pero pwede tayo mag-uusap. Pwede ko kayong tulungan kung may doubt kayo sa salvation ninyo. Because it brings hope. So, ibig sabihin, if you are a Christian naman and you think you want to grow, pwede kayong mag-grow dahil possible ito because of Jesus Christ. Okay? Because Jesus Christ, our Savior and model, experience growth. Okay? Mismo ang ating Panginoong Jesus. Diba? He was growing in stature. Although, syempre, perfect na siya, pero makikita natin, from childhood, siya ay nag-grow. Diba? Nag-submit siya sa nanay at tatay niya. Diba? Syempre, nag-grow siya doon, yung sibling rivalry. Wala siyang na-experience na ganon. Sino sa inyo hindi nakipag-away sa kapatid? Ay, kita mo, nagkasakala na yung dalawa doon, oh. Ay, yung mga walang kapatid. Okay, walang kapatid, walang naging kaaway. Kaaway nyo, nanay, tatay nyo, eh. Pero ibig sabihin, even in the life of Jesus Christ, He was able to apply the truth. Nag-grow siya. Nakita yun. Although alam natin perfect siya, but living dito sa mundong ito, na-experience po yun ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Luke 2:52, and Jesus kept increasing in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Grabe, no? God and men. Kaya nga ang weird, yung mga kapatid niya, no? Parang, hindi ba sila nagtaka at the start pa lang na, ang bait-bait na itong kapatid kong to. Kita mo, babatukan ko siya. Diba? Kita mo, papatiring ko siya. Hindi wala silang nakita ni isang kasalanan na gawa ang ating Panginoong Jesus. Okay, what are the basic means of spiritual growth process? Number 1, God is involved. Okay? The Father prunes the fruitful branch. Okay? Sabi nga dito, so, paano tayo nag-grow in sanctification? Number 1, si God. Tandaan natin, ang ating Panginoon, siya ay involved, siya ang nag-prune sa atin. John 15:1-2, isang verse na lang basahin ko. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear fruit. So binabago tayo ng Panginoon para tayo ay mag-grow. Not only God, but the Son Himself helps us. Sabi nga, cleanses His bride. Nililinis tayo ni Kristo Jesus. Ephesians 5:26-27, that He might sanctify her, having cleansed by her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. So ang ating Panginoong Jesus, siya ang nag-sanctify sa atin, naglilinis sa atin. Ang Ama, siya ang nagtutuwid sa atin. Not only that, the Holy Spirit. May 3 bagay na ginagawa yung Holy Spirit sa ating buhay. Ano yung una? Teaches. Ang Holy Spirit ang siyang nagtuturo. Okay? Everything that we can know about the Word of God is through the help of the Holy Spirit. Ito po yung tinuro ko actually dun sa midweek service ng hierarchy, the work of the Holy Spirit. Siya ang tagapagturo. Kasi the Holy Spirit searches, the Holy Spirit reveals, the Holy Spirit inspires, and the Holy Spirit encourages. So ang Holy Spirit, siya yung kumikilos sa atin through His Word. Tinuturo niya, hindi natin malalaman, maunawaan ang salita ng Panginoong Diyos apart from the work of the Holy. Hindi dahil ikaw ay matalino, kaya mo naunawaan yung Word ni God. Hindi dahil matalino ako, kaya ko na-explain yung Bible ng maayos. Hindi. It is only because of the work of the Holy Spirit.
At mahalaga na makita natin yun. Kaya hindi ito patalinuhan. Okay? Sa church, wala pong patalinuhan. Because the Holy Spirit is the one who teaches. Second, okay, the Holy Spirit develops Christ-likeness in us. So, yung Word, ipapaalala niya sa atin at yung Holy Spirit ang kikilos sa atin para ma-apply natin yung Word ni God. Akala niyo, sarili niyo, no? Yabang niyo. Hindi, alam ko to, kaya ko to ina-apply. Hindi, nalaman ko to dahil sa Holy Spirit, tinuruan niya ako, nagagawa ko ngayon ito dahil sa Holy Spirit, dahil siya ang aking katulong. Di ba napaka-laking blessing na maunawaan yun? Kailangan nga lang natin, kaya nga may command, we are to walk in the... Okay, so makikita natin yung sa Galatians. And then not only that, the Holy Spirit transforms us from one level of maturity to, ayun na yung growth. Ang Holy Spirit nandyan, palaging kasama natin siya, yung nagka-transform sa atin na tayo ay lumago sa wangis ni Kristo Jesus. Malinaw? Kaya nga, basahin ko lang yung John 16:13-14. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Okay? He will guide you into all the truth, for He will not speak of His own authority, but whatever He hears, the Holy Spirit hears, He will speak. Siya yung ituturo niya. And He will declare it to you, the things that are to come. He will glorify me. Yun yung purpose ng Holy Spirit. He learns, He speaks, He teaches us for the glory of God. For He will take what is mine and declare it to you. 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, beholding the glory, okay, being transformed. Sabi nga doon, for this comes from the Lord who is the Spirit. Okay? And ano yung fruit of the Spirit? Kung nasa atin yung Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay? The scriptures are involved. Ano yung ulit yun? 17:17? Sanctify them in the truth. Your word is truth. Okay? Kaya importante yung Bible reading. Di ba palagi ko yung pinaalalahanan? You want to grow in sanctification? You read, you study, you meditate, you memorize the Word of God. Okay? Siguro malinaw na sa inyo ito lahat. Sabi nga, siguro dagdag ko lang James 1:22-25. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away at once, forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Okay? You and others are involved. So, progressive sanctification, personal spiritual growth is a team sport. Kaya tayo nasa church. Hindi nyo pwedeng sabihin kayo ay lumalago on your own. Hindi ko kailangan ng church, Brother Jay. Mag-grow ako, tignan mo. May nakita na kayong ganon? Imposible yata yun. Okay? Naaral na natin before yung importance ng one anothering, di ba? Hindi ko nadadaanan yon. Love one another, honor one another, greet one another, welcome one another, show hospitality, have fellowship, agree with one another, forgive one another, bear with one another. So, ibig sabihin, ma-apply natin ang lahat ng yun saan? Sa sarili mo? Sa church. Okay? Kaya kailangan natin ang bawat isa. Okay? Circumstances are involved. Ibig sabihin, situation ninyo, mahirap man ito, mabuti man ito, okay, makakatulong para sa ating paglago. So, trials matures us. Okay, God uses situations in life to help us to trust Him more, for us to submit to His sovereignty, for us to depend on Him and not our own abilities or strength. Trials helps us to be one with Christ in His sufferings, and that we are to follow His example. So, importante yon. Alam na natin yung James 1:2, di ba? Hindi ko nababasahin din yon. Trials and blessings are used. Okay? Blessings also matures us. Tama ba? Blessings also helps us to mature. Blessings also will reveal our hearts.
Ang tamang understanding ng blessing, ano dapat yung response natin with blessing? Gratitude and worship. Okay? It allows us to see God's character even more, yung faithfulness ni God, yung mercy, yung grace niya, at kailangan na-acknowledge natin yung mga bagay na ito. What are the basic characteristics of the spiritual growth process? Number 1, it is a process, not an act. Okay, huwag niyong isipin, I have arrived. Brother Jay, matured na ako, tama ka na. Para magkasalita, okay na ako. Ganun ba? Hindi pa pwedeng ganun, ano? Kasi we have not arrived. Katulad ni Paul, si Paul, alam niya na kailangan niya pang mag-grow. Okay? We are to be reminded that sanctification is a process. Sabi nga ni Paul, Philippians 3:13-14, Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind, straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Siya, di ba? May goal siya eh. Meron pa rin siyang, makikita natin yung persevering aspect ni Paul sa kanyang lakad. Okay, those told to walk worthily haven't arrived. Okay? At pangalawa, it is just plain hard work. Kaya nga may mga metaphor sa Bible na running, boxing, may panawagan, be strong, struggle, fight, finish the course. It's hard work. Kaya nga lang, maraming Christian gusto nila yung instant noodle type. Brother Jay, paano ba ako lalago ng mabilisan? Hindi, process siya eh, hard work siya eh. Alam mo, yung dying to self, madali ba yon? Yung hindi mo susundin yung sarili mo. At susundin mo lang yung kalooban ni God, madali ba yon? Hindi, hirap po yon. You have to grow and you have to work hard. Kung baka kailangan mo talagang, kunyari daw, kasalanan ito, kailangan mong layuan ito. Kailangan mong gawin yung mga bagay lamang ng kalooban ng Panginoon. Kunyari daw, yung kasama natin sa church, may ugali talaga, hindi maganda. Show love. Kaya mahalaga po yun. Meron nga nag-message sa akin, Brother Jay, talaga nag-i-struggle ako kasi may outing kami. Ka-roommate ko pa siya. Naghihingi kasi siya ng advice sa akin. This is from another church. Na parang, sabi ko nga, well, talagang gano'n. You have to go with that eh. You have to grow eh. Dahil binabago ka ni God eh. Inalaw ni God na makasama mo yung taong ito na hindi maganda yung ugali, hindi para mainis ka, kundi para mag-grow ka. Hard work eh. You have to be patient, you have to be understanding, you have to be loving. Kaya nga dito makikita natin si Paul eh. Meron siyang, I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. I'm beating my body. Hindi ko sinusunod yung sarili ko, susundin ko ang Panginoon. Ganun dapat tayo. Okay? Kaya nga may panawagan din si Paul, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God. Sundin natin ang ating Panginoon. Sabi nga dito, yung 2 Timothy 4, For I am already being poured out, mamamatay na siya sa drink offering, and the time of my departure has come. I have fought, isipin mo na yung word na ginagamit niya, no? I have fought the good fight. Mahirap to, nakipagtunggali talaga ako sa lahat ng mga bagay na laban sa aking Panginoong Diyos, kundi kailangan kong masunod siya at gagawin ko ang lahat. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ganon din kaya tayo? Sana ganun din tayo, no? Before we die, Lord, thank you for your grace because you have allowed me to fight the good fight of faith. And for me to finish it, talagang hard work, Lord God, because of your grace. What is the opposite of progressive sanctification? Backsliding. Okay? Sino sa inyong backsliding? Taas ang kamay. Siyempre, hindi nyo naman naaminin yan, ano? Or, sabi nga, ang opposite nito, unrepentant or unconfessed sin. So you have to
to confess your sin. Okay, living your first life, first love, meaning loving the world, loving yourself more than God. Dapat ang love pa rin natin na sinusunod natin at priority natin in life is God. Departing from the simplicity of the gospel, meaning forgetting the good news of salvation or the gospel. Iba na yung ating tuon, mundo na at hindi na tayo nakatingin doon sa grace of salvation na ating natanggap. Ano pa? Being caught in a trespass dahil patuloy ka na nahuhulog sa kasalanan. Kaya ka hindi nag-grow in sanctification. Okay? Committing sin. Baka isipin nyo, buti na lang, Brother Jay, hindi nyo ako nahuhuli. Wandering from the truth. Alam mo yun? Wandering from the will of God. Alam mo na yung will of God, alam mo na yung kalooban ng Panginoon, ayaw mo pa rin, gagawin mo pa rin yung kagustuhan mo rather than the truth. How could we define the result of heart-based transformation after backsliding? Paano natin malalaman kung, okay, hindi ako nag-grow dahil sa aking backsliding doon sa mga bagay na yon. Paano ko naman ngayon malalaman kung ako ay nagka-transform na? Okay? What does the experience look like? Paano ako na ibabalik na sa tama muli? Brokenness. Okay? No longer in denial, minimizing, and blame shifting sin. Kumbaga, alam ko, Lord, nagkasala ako. Nakilala mo at nakita mo na yung iyong tunay na kalagayan sa Panginoon. Confession of sin. Inaamin mo na sa ating Panginoon. Okay, hindi ka nag-grow dahil unrepentant ka, nahuli ka sa kasalanan, pero ngayon may brokenness na, may confession of sin. So, ibig sabihin, may path muli na pwede kang makabalik to grow in the Lord. Marami akong Christian, actually, meron ng isang example na nakwento sa akin, si Pastor Oscar. Meron isang kapatiran na nag-fall into sin. Actually, pornography and masturbation. So, nahuli siya regarding that, hindi na siya nag-a-attend ng church. Ayaw na niya. Wala na kasi may nagawa ako, hindi tama, sa harapan ng Panginoon. Discouraged na siya. But hindi. You have to go back to God, confess your sin, be broken, okay, acknowledge your sin, go through under ng discipline ng ating Panginoon, at ikaw ay patuloy na magtiwala lamang sa Panginoon na meron pa rin pag-asa at ikaw ay babaguhin pa rin ng Panginoon. So, importante yung brokenness and confession as an evidence ng ating tunay na pagtalikod kung ikaw man hindi nag-grow at nagkasala. Repentance and faith. Ibig sabihin ng repentance, ano yung repentance? Pagtalikod sa kasalanan, ibig sabihin you're turning away na. Nag-confess ka na, kasalanan to Lord, hindi ko na gagawin yan. Kaya yun yung repentance. Ayaw ko na Lord gawin yung kasalanan kung saan man ako nahulog. Gusto ko na, Lord, na nakatingin sa inyo at sumusunod sa iyo. Okay? Not only that, you have faith. You have come to believe again. May hope ka na ulit sa ating Panginoon and now you are following Him. Another point is restitution. Kung meron ka mang nagawang kasalanan sa iyong kapatiran, aayusin mo ito, you will reconcile to someone kung meron kang na-offend o kung meron taong naka-offend sa iyo. Okay? Siyempre, lastly, may revival. May pagbabago, may joy, may kagalakan ka na uli sa ating Panginoon. Will you not yourself revive us again that your people may rejoice in you? Psalm 85, verse 6. Nalinaw? So, progressive sanctification is important. Medyo marami tayong mga steps na nakita and I do hope nakita nyo po lahat ng iyon. Kung nakalimutan ninyo, ito ulit yung aaralin natin sa katapusan. Ibibigay ko po sa inyo yung aking notes, tapos ipopost ka agad ni Angelo dapat sabihin ko, ni Lennox yung ating video para at least ma-review nyo. Ano yun? John 17:17? Ulit ngayon, malakas naman yung pa. 1, 2, 3. Any question? Wala, yan ang gusto ko sa BSL eh. Walang question yan. Dahil lahat na-memorize na, no? Malinaw dahil babalikan nyo yung notes ko mamaya. Any question? Any question? Ano po yun, Brother Roca? Yeah.
Walang question? So, importante yung progressive sanctification. And I do hope if you are a Christian, tayo nga po ay sama-sama na lumalago sa kabanalan ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you once again for your goodness, for your love, for your mercy and grace, for allowing us, Lord God, to go through, Lord God, biblical counseling training. Mahalaga po yung aming inaral ngayon about sanctification. At Lord, aming dalangin na ito'y maging laman ng puso po ng bawat isa na naisin nga po namin, Panginoon Ama, na tunay na mabago, mahubog ng lubusan kay Kristo Jesus at tunay na kami sa bawat araw mamuhay na nagbibigay kaluwalhatian lamang sa iyo. Lord, forgive us kung hindi po namin ito priority in life, kung ito po ay hindi namin nabibigyan ng halaga, o hindi namin siya, Panginoon Ama, na bibigyang oras. But Lord, help us ngayon na mas makita po namin, this is your command. At hindi nyo din po kami papabayaan on our own dahil kayo ay aming kasama, kayo ay tutulong sa amin. It is a Trinitarian work in us. Kayo, O Diyos Ama, ang siyang magpuprune, ang aming Panginoong Jesus ang patuloy na naglilinis sa amin, ang banal na Espiritu ang patuloy, Panginoon Ama, na siyang nagtuturo, naggagabay, at nag-a-apply ng iyong katotohanan sa amin. Lord, thank you for that blessing. Kaya nga po, nawa, Panginoon Ama, hindi po kami ma-depress, ma-discourage in life. But Lord, may we have that living hope in us, na kayo ay aming kasama at kami ay nakikiisa, Panginoon Ama, sa inyong plano at kalooban para sa aming lahat, na kami nga po ay tunay na mahubog kay Kristo Jesus. So thank you, Lord God, and even in our time together for the fellowship, thank you also for the food that you have provided. Nawa bigay po ito ng kalakasan sa amin to sustain us the rest of the day. Even sa aming pag-uwi, kayo po mag-ingat sa amin, Panginoon Ama, at maggabay. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Good afternoon po. At hindi ko